Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating gawain na panggabi. Ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay nandito pa rin tayo sa series ng ating pag-aaral. Ang pag-aaralan po natin ngayon yung tinatawag na willing to cry. No? Ang pag-uusapan po natin ito po dito sa Psalmist na bagamat siya ay sabihin natin na matapang, pero may tinatawag na pag-iyak sa harapan ng Diyos. No? Pero bago tayo magpatuloy, iyak muna tayo kay Lord, hingi tayo ng tulong sa Kanya para maintindihan natin ang Kanyang mga salita. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na Ikaw ang nanguna, naggabay po sa amin, nag-iingat sa amin sa buong araw na ito. Kaya ito ngayon, naririto kami sa iyong harapan, mag-aaral ng iyong salita. Kailangan namin ng tulong at patnubay po ninyo. Lumalapit pa kami sa inyo, nagpapakumbaba. Hindi namin kayang unawain ang iyong banal na salita, pero dahil ikaw ay isang mabuting Diyos, gusto mo lahat ng mga pag-aaral namin magkaroon ng pagkaunawa at pagkaintindi. Kaya samahan mo po kami sa tulong po ng iyong Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sa gabing ito, kagaya ng sinasabi ko po, napag-uusapan po natin tungkol sa pag-iyak. No? Why the psalmist willing to cry before the Lord? Ito yung pag-uusapan natin. Tayong mga Pilipino, pinalaki po tayong huwag uuwi sa bahay na umiiyak. Tama ba? Kapag umuwi ka ng may luha, tatawagin kang weak na nilalang. No. But the psalmist was not ashamed to be tagged as weakling, for he knew his Lord and he wanted to know more about God. No? Kaya he asked for letter A, understanding. Sabi mo sa Psalm 119, 169. May my cry come before you, O Lord. Give me understanding according to your word. Ito po yung problema ng marami, no? Dahil di nila alam at di nila naunawaan ng word of God, they stop meditating it. Ayaw na nilang basahin. Meron pa nga akong narinig na kapag nag-aaral ka raw pag nagbabasa ka raw ng Bible, baka masira ang ulo mo. No? Tingnan niyo po kung mukha ba akong sira ulo. Hindi naman, ano? No, pero ang isang ano po nito, bakit nga ba hindi maintindihan ang salita? No? Kaya sabi nga rito, the psalmist cried and asking for understanding about God's word. At dahil merong understanding ang psalmist na word of God, he continued. Nagpatuloy siya sa ating Panginoon. Kaya pala yung iba, humihinto sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasi hindi nila maintindihan. Samantalang kagaya nitong psalmist, humingi ka lang, umiyak ka lang, parang ganito. Pag yung anak mo ba, merong hindi maintindihan sa klase niya, sa eskwelahan, pag lumapit siya umiyak dahil hindi niya maintindihan, anong gagawin mo? Sasabihin mo ba sa kanya, kaya mo yan? Ganun lang ba sasabihin mo? Okay, dapat mag-aral kang mabuti. Nung ako'y bata pa, ganyan din, naghihirapan din ako. No. Usually, ang gagawin natin, tutulungan natin, di ba? Bibigyan natin siya ng parang para mas madali niyang maintindihan yung kanyang pinag-aaralan. Ganon din po sa ating Diyos. Alam ng Lord ang kanyang mga salita ay matalinghaga. Alam ng Lord ang kanyang mga salita ay hindi kayang basta unawain. Kaya nga, napansin po ba ninyo? Bago tayo nag-umpisa mag-aral ng mga salita, humingi muna tayo ng tulong sa Kanya. Iniyak natin sa Kanya, hiningi natin sa Kanya, kailangan namin, Lord, ng understanding. Kasi ang salita ng Diyos ay matalinghaga. At ang Kanyang Santong Espiritu lamang ang magbibigay sa atin ng pangunawa, pagkaintindi sa Kanyang salita. So, unang-una, umiyak ang psalmist ng understanding. Pangalawa, humingi siya ng deliverance. Letter B, Psalm 119, 170. May my supplication come before you, deliver me according to your promise. Ito po ang maganda Kapag naunawaan at naintindihan mo ang kanyang salita, may tinatawag po ako dito na may domino effect. Ano yung domino effect? Dahil naunawaan at naintindihan mo, alam mo na meron kang limitation. Alam natin na lahat ng bagay hindi natin makakaya. Kaya naman sa panalangin ng Psalmist, sabi niya ganun, according to your promise. Ito maganda Kapag alam mo yung salita ng Diyos, meron kang panghahawakan. Kanino ka pa ba sasandal? Kanino ka pa ba kakapit? Sino bang nagbibigay ng deliverance? Walang iba kundi ang ating Panginoon.
Kaya naman itong psalmist, ganun na lamang yung kanyang boldness sa paglapit sa ating Diyos. Dahil alam niya na kailangan natin ng tulong niya. Kailangan natin ng divine intervention ng Diyos sa buhay po natin. Kaya yung deliverance, hinihingi niya kayo. Hindi siya nahihiya. No, hindi siya nahihiya kahit nasabihin mo pa yung iba, parang siya sabi, ang weak mo naman, umiiyak ka pa, lumalapit ka pa. Wala ka bang sariling lakas? Wala talaga. No, wala talaga. Kaya nga sabi rito sa 2 Chronicle, no? Isa po dito masasabi natin yung isa sa mga man of God. 2 Chronicle 6:24, when your people have been defeated by enemy because they have sinned against you, when they turn back and confess your name, praying and making supplication before you in this temple, kailangan sumagot si Lord. Ito yung sinasabi na mismong si Haring Solomon knew the importance of interceding or supplication for others. Solomon knew God's promises that only God can give deliverance. Ito po maganda. Dahil nabasa ni Solomon at alam niya ang salita ng Diyos, palagi humihingi siya ng deliverance at pati yung buong bayan ay inihihingi niya ng tulong. Ito po maganda eh. Kaya nga, dapat palaging pinagpe-pray po natin. Ang mamumuno ng ating bayan ay yung may takot sa Diyos. Sa bagay, lahat naman ng tumatakbo, palaging sinasabi na may takot sila sa Diyos eh. Kaya lang, by their action, malalaman mo talagang may takot kay Lord. Kasi pag sinabi mo may takot kay Lord, lahat ng gagawin, lahat ng iisipin, lahat ng sasabihin, by the book. Ano yung by the book? Makikita mo sa salita ng Diyos. At ito ang magiging daan para magtagumpay. Kaya ito naman ang sinabi ng Panginoon kay Solomon eh. Di ba kung natatandaan po ninyo? Anong hiningi ni Solomon nung bago siya mag-umpisa bilang hari? Give me knowledge and wisdom. Pero, ang sabi doon, ang pagkakaroon ng banal na takot sa ating Panginoon, nag-i-start doon ng knowledge at wisdom. Ang tanong, may takot ka ba kay Lord? Kasi kung may takot kay Lord, magandang sign yan. Ibig sabihin, sumasampalataya ka at nananalig ka na tangi si Lord lang ang pwede magbigay ng lahat ng pangangailangan natin. Kaya, kailangan natin si Lord. Kailangan natin ng tulong niya. No? Willing ka ba na umiyak para kay Lord? Kasi kung hindi ka willing umiyak, lumapit kay Lord, sad to say, hindi mo makakamtam yung kailangan mo makamtam. Napakabuti ng ating Diyos. Pangatlo, sabi ganoon dito, dahil ang psalmist ay marunong umiyak before the Lord at humingi, nag-intercede siya, binigyan siya ng understanding, binigyan siya ng knowledge ng Lord, at ito nga, pangatlo, binigyan siya ng knowledge ng Lord. Ito yung sinasabi na meron ka ng diniliver ka na, binigyan ka na ng Lord ng understanding, diniliver ka pa niya. Saan ka pa i-deliver? Sa maraming bagay. Isa na dyan yung magsasalita ka, magbibigay ka ng mensahe, magpapaalala ka. Bibigyan ka ng Lord ng word niya. Madideliver ka doon sa takot mo na magsalita para sa Kanya. At ito, ang isa sa maganda, hindi lang yun, bibigyan tayo ng Lord ng knowledge. Kaya sabi niya sa Psalm 119, 171, sabi ng psalmist, may my lips overflow with praise, for you teach me your decrees. The more we know what direction we are following, the more we enjoy doing everything. Totoo naman po ito eh. Di ba? The more na alam mo yung direction na pupuntahan mo sa buhay na ito, the more na mag-enjoy ka. Kaya nga kuminsan yung tinatawag nating Waze, no, pag gumamit ka ng Waze, kuminsan nililigaw ka, nawawala ka. Kaya lumalabas nga yung palaging sinasabi, naririnig ko sa iba, nagiging waste of time daw, imbis na waste mapadali, lumalaki yung oras. The more na magpupuri, mag-enjoy tayo kay Lord, the more na tayo may aawitin para sa Kanya. Bakit? Kasi na-deliver mo yung mga mensahe dahil merong knowledge na binibigay sa Lord. At itong knowledge nito, gagamitin natin para maparangalan ng ating Diyos. Walang iba, kundi si Lord lang ang maparangalan. At the more na meron tayong knowledge, the more na ipapaliwanag natin sa iba kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng banal na takot sa ating Panginoon. Paano natin na i-deliver ito? Ibig sabihin, naiintindihan natin ang kanyang mga salita. At ang kanyang mga salita ang magdadala sa atin sa magandang klase ng buhay. At sabi sa verse 172, may my tongue sing of your word,
For all your commands are righteous. Totoo po ito. No? Yung panalangin nitong psalmist, nawa ang aking dila ay palaging umaawit ng iyong mga salita. Bakit? Kasi ang iyong mga salita ay makatwiran, righteous. At kapag itong nararanasan mo, na-experience mo, hindi ka mapapagod magpuri, magpasalamat, at magbigay ng time para sa Kanya. Sa gabing ito, kapatid, isipin mo mabuti. Nasaan ka na ng yugto kaya ng iyong pananampalataya? Talaga bang may masasabi ka na may takot ka kay Lord? Willing ka ba na lumapit kay Lord kapag ikaw ay may problema? Alam niyo po, kapag nakita ng Diyos na lumalapit lang tayo kapag may problema tayo, ano kaya ang pwedeng gawin ng Diyos? Totoo yun, kapatid. Dahil nakita ng Lord, lumalapit ka lang sa Kanya kapag may problema, bibigyan kayo ng maraming problema para lalo kang lumapit sa Kanya. Pero pag nakita ng Lord na ikaw ay umiiyak yung tears of joy dahil ang dami mong natanggap, ang dami mong revelation, ang dami binigay na blessing sa inyo ng Lord, lalo kanyang pagpapalain. Bakit? Nakita niya ang iyak mo ay tears of joy. Yung tears of joy na yon, nagbibigay ito ng kagalakan din kay Lord. Bakit? Saan ka naman nakakita? Meron na ba kayong tatay o nanay na nakita na natuwa kapag yung anak niya umiiyak dahil nasaktan? Hindi. Hindi siya natutuwa, dahil nasasaktan din siya. Pero kapag yung anak mo umiyak, dahil tuwang-tuwa sa napakagandang nangyayari sa buhay niya, sa tulong ng nanay at tatay, ikaw tatay at nanay, hindi ka ba matutuwa? Matutuwa ka. At kapag natuwa ka, anong gagawin mo? Lalo mo i-bless yung anak mo. Ganun lang naman yun Kay Lord, ganun din po. Pag nakita ng Lord na talagang umiiyak ka dahil sa napakadami mong blessing na hindi mo maipaliwanag, na tuwang-tuwa ka, na i-enjoy mo yung pagpapala ng Lord, hindi po pwede na hindi ka talaga magpuri, magpasalamat kay Lord. Maiiyak ka dahil sa kagalakan. Tears of joy. Hindi lang yung tears na dahil nahihirapan ka. Maganda yung tears of joy dahil isa lang ibig sabihin. Nakita ng Lord na malinis ang puso natin, malinis ang isip natin, gusto natin gawin yung tama. Sa gabing ito, kapatid, naranasan mo na bang umiyak kay Lord? Anong klaseng pag-iyak kaya yan? Pag-iyak kaya yan dahil sa sobrang sakit na nararanasan mo? O pag-iyak yan dahil sa sobrang saya mo, dahil sa binigay na pagpapala ng Lord? Of course, napakasarap yung umiiyak ka dahil sobra-sobra naranasan mo yung pagpapala ng Lord. Ibig sabihin, tears of joy. Kaya nasa sa yun. Yung tears of sadness, pwedeng mapunta sa tears of joy yan. Isa lang gagawin natin. Magtitiwala tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus nagpunta rito sa mundong ito para bigyan tayo ng maganda at maayos na klase ng buhay. Yan ang pangako niya sa John 10:10. No, nagpunta siya rito para bigyan tayo ng buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Kaya sa gabing ito, kapatid, isipin mo mabuti. Binigay mo na ba? Kinumit mo na ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Ito yung pagkakataon. Ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil tanging ito lamang ang paraan para maranasan natin yung tinatawag na tears of joy galing sa ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo manalangin. No? Lord, salamat. You gave me understanding of your word. Kaya I stay firm in my faith in you. Salamat po sa deliverance which lead me to intercede also to others. It is true. The more I meditate your word, it leads me to give praises and honor of your holy name. Kaya Lord, sa gabing ito, ang aking sarili, ang aking buhay, ay binibigay ko po sa inyo. Ako po ay sumasampalataya na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Kapatid, sa mga oras ito, maaaring meron kang dinaramdam, ito yung pagkakataon para yung tears of sadness mo mapunta sa tears of joy. Kung pwede, meron kang physical na karamdaman ngayon, lapit tayo kay Lord. Sige, sabihin mo sa Kanya, humingi ka ng kagalingan. Willing na willing ang Diyos na palayain ka, pagaling ka sa iyong anumang klase ng karamdaman yan. Magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, nag-aantay si Lord. Yes. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid.
kasama sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad, sa loob ng iyong tahanan. Ito yung pagkakataon. Ayaw ng Lord na manatili ka sa kanyang karamdaman. Gusto ng Lord, meron kang kasiyahan, kagalakan. Kaya tulungan tayo ng Diyos, bigyan tayo ng puso na meron tayong humbleness, na marunong tayong magpatawad at marunong tayong humingi ng tawad. Walang masama kung aminin na tayo nagkamali. Dahil ang ating Panginoon palagi nag-aantay lang na tayo bumalik, humingi ng tawad. At even sa mga tao na maaring hindi natin sinasadya na saktan natin o tayo nasaktan, isettle natin. Dahil gusto ng Diyos, wala tayong sama ng loob kahit kaninong tao. Sa mga panahon na ito, nahirapan ka financially, hindi yan ang design ng Lord. Dahil ang design ng Lord, pagpalain tayo, gusto ni Lord na gamitin tayo yung channel of blessing. Pero hindi mangyayari ito kung ikaw mismo ay may mga bagay na pinanghawakan na hindi mo dapat panghawakan. Gusto ng Diyos, hindi tayo maging madamot sa mga tao na nangangailangan. Gusto ng Diyos, maging daluyan tayo ng pagpapala at gagamitin tayong pagpapala ng Diyos. Kaya naman, lahat ng blessing magsisimula sa atin. Gusto ng Diyos gamitin tayo mightily. Gusto mo ba yun? Kung yun ang gusto mo, hilingin mo sa Panginoon. Lahat ng resources. Sabing ganun nga, pag mayroong vision, mayroong provision. Ano ba ang vision mo? Ang vision ng ating Panginoon, tayo magkaroon ng pagpapala para gamitin tayo sa mga tao na kapaligid sa atin. Ibahagi natin ang mabuting balita na ang ating Panginoon ang tanging kaligtasan at wala nang iba. Gayun na rin, may mga bagay na humahadlang para tuluyan tayong makasama kay Lord, palayain ka ng Lord. Yung mga bagay na humahadlang, baka yung sobrang pagmamahal sa pera, baka maging daan niya para makalimot tayo kay Lord. Yung sobrang kasiyahan na nakakalimutan natin mag-meditate ng kanyang word. No? At marami pang bagay, yung problema, pwedeng gamitin ng Lord para maalala natin siya. Bumalik tayo sa Kanya. Muli, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan ngayon, itong linggong ito. Gayun na rin yung mga nag-celebrate ng kanilang anniversary. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa. Dahil ikaw po, Panginoon, ang nagdudugtong ng buhay at ikaw rin ang nagdadagdag ng pagsasama ng mag-asawa. Sa biyaya po ninyo, mangyayari lahat ng bagay na ito. Umaasa po kami na gawin mo itong mga bagay na ito. Gayun na rin, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang aming bayan. Kitang-kita po ninyo yung kaguluhan na nangyayari sa aming bayan. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan para magwapa na itong tungkulin para sa kaunlad ng aming bayan. Yung mga position, Panginoon, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng malinis na isipan at ng puso, makita nila yung kanilang pagkakamali at makita nila, Panginoon, kung ano dapat ang gawin nilang suporta sa gobyerno para hindi ibabagsak nila, ibababa nila yung moral ng mga nanunungkulan. Oo, maaaring nagkakamali yung ibang nanunungkulan, pero hayaan niyo po, Panginoon, na ilapit nila ito sa pamamagitan ng pananalangin. Kasi Lord, ikaw naman ang pwede magbago ng isip at puso ng bawat isa. Gayun na rin, Panginoon, pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga uniform men, mga police, mga military, tunay na magamit nila ang kanilang posisyon para sa peace and order ng aming bansa. Hindi sila maging partisan para maging maayos po. At wala pong pag-iisipan na meron silang kinikilingan. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat sa pinagkaloob mo po sa amin. Dahil alam po namin ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa ating pinag-aralan, huwag po kayong magkatabili. I-PM lang po ninyo kami at tunay na sasagutin po namin ang inyong mga inquiry. Gayun na rin, kung meron po sa inyong pinagaling during dito sa ating mga services sa kagaya nito, please lang po, paki-inform lang po kami dahil ito po ay nagiging kalakasan sa amin at lalo po kami nagiging matibay at nag-inspire na gawin ang mga gawain kagaya po nito. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.